Magandang gabi po sa inyo, Sir Mar. Pakitago na lang po ako sa pangalang Dolfo. Nagtatrabaho po ako bilang isang Grab driver dito sa Metro Manila. Mahigit 3 taon na rin ang nakalipas nang simulan ko ang ganitong trabaho. Dati po akong taxi driver. Nag-ipon lang ako ng sapat na pera para makakuha ng sariling sasakyan. Naisip ko kasi na mas malaki ang kita kung sariling sasakyan ko ang gagamitin ko. Dahil di ko na kailangan magbigay pa ng boundary sa operator. Ang kadalasan po na biyahe ko ay sa gabi. Sawa na po kasi ako sa umaga. Noong taxi driver po kasi ako, ay umaga ang biyahe ko. Ngayon po ay panggabi na ako palagi. Karaniwan ay nagsisimula ang shift ko bandang 9:00. Tapos hanggang madaling araw na po yun. Minsan umaabot pa ako hanggang magliwanag na ang langit. Depende sa mabubuk na pasahero. Mas trip ko po talaga ang panggabi. Una sa lahat, mas kalmado ang kalsada kumpara sa umaga na puno ng ingay at mga sasakyan. Alam nyo naman po dito sa Metro Manila, kapag umaga o hapon, parang lahat ng tao ay nagmamadali. Traffic dito, traffic dun. Busina dito, busina doon. Halos di na makausad sa haba ng pila ng sasakyan. Tapos siksikan pa. Kaya iniiwasan ko po talaga yun para hindi na makadagdag sa stress ko. Kapag gabi na kasi, lalo paglampas sa 12:00 na, parang ibang mundo na ang kanina ay matao at maingay na lungsod. Tahimik na at maluwag ang mga daan. At minsan pakiramdam mo ikaw lang ang halos ang nasa kalsada. Sa tagal kong nagdadrive, kung ano-ano na rin ang klase ang pasahero ang nasakay ko. May mga trabahador na pagod galing sa overtime sa opisina. Yung tipong pagpasok pa lang ng sasakyan, ay idlip na agad. May mga party people naman na galing sa bar o sa inuman kung saan. Yung iba medyo tipsy na. Yung iba naman talagang bangingi. Kadalasan maingay sila. Tsaka minsan kung ano-ano pa ang pinagkikwentuhan sa biyahe. May mga tahimik din naman na pasahero na parang ang gusto lang ay makauwi agad. Nakasalpak lang ang earphone sa tenga. Nakatingin lang sa cellphone. At walang imik sa buong biyahe. Sa totoo lang sanay na ako sa mga ganong sitwasyon sa gabi-gabi. Para na siyang normal na eksena para sa akin. Wala namang masyadong kakaiba. Kadalasan na cycle ng buong gabi ko ay mag-abang, mag-pick up, at maghatid. Ulit lang ng ulit hanggang sa maabot ang quota ko sa gabing yun. Noong mga unang buwan ko bilang Grab driver, medyo kabado pa ako. Siyempre, bagong sistema. Hindi ko pa kasi masyadong kapa yung application nila. Tapos hindi ko pa alam kung anong klaseng pasahero ang maisasakay ko sa gabi. Pero habang tumatagal, parang naging automatic na ang lahat. Kabisado ko na ang mga kalsada, mga shortcuts na magpapadali sa biyahe ko. Pati yung mga lugar na dapat iwasan kapag madaling araw na. Pero may isang gabi na may nangyari na talagang hindi ko inaasahan. Bandang 2:00 ata ng madaling araw noon. Nakaparada ako sa gilid ng kalsada. Tahimik ang paligid at halos wala nang sasakyan na dumadaan. Nagpapahinga lang ako sandali pagkatapos ko ihatid ang isa kong pasahero. Habang nag-i-scroll sa Facebook at naghihintay ng susunod na booking, bigla na lang may pumasok na ride request sa phone ko. Ang pangalan ng pasahero ay Albert. Wala itong profile picture. Napansin ko agad na yung pick-up location niya ay mula sa isang lugar na bibihira akong puntahan. Hindi naman siya totally unknown sa akin. Pero isa siya sa mga area na kadalasan iniiwasan ng ibang driver. Lalo na kapag sobrang gabi na. May mga nang-hold up raw kasi doon. Panandalian ako nag-alangan. Yung tipong napaisip ako kung tatanggapin ko ba o hindi yung request. Baka kasi mabiktima ako ng mga hold-upper. Pero dahil wala rin namang ibang pumapasok na booking at nanghihinayang din ako sa kikitain, pinindot ko na lang rin yung accept. Akala ko noon ay magiging isa lang yung normal na biyahe. Tulad ng daan-daang biyahe na nagawa ko na sa buhay ko. Hindi ko alam na mula sa simpleng booking na yun, magsisimula ang pinakakakaiba at pinaka-nakakatakot na biyahe na naranasan ko bilang driver. Isang biyahe na hanggang ngayon
ay hindi ko pa rin talaga makalimutan. Naalala ko na nakikinig pa ako sa radyo noong mga oras na yun, habang nagmamaneho papunta sa lokasyon ng pasahero ko. Wala naman akong ibang nararamdaman noong gabi na yun. Sabi ko pa sa sarili ko na pagtapos ng booking na yun uuwi na rin ako. Pagdating sa pick-up location, medyo nagtaka ako kasi wala akong nakita na kahit isang tao roon. May mga establishment naman, pero puro sarado na. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Sinisilip ko yung labas. Tumingin pa ako sa likod kasi baka nalampasan ko yung pasahero. Mga 3 minuto siguro yung lumipas. Nagpa siya akong tawagan na yung nag-book. Pag-dial ko sa number, out of coverage area daw. Medyo kinakabahan na po ako ng mga oras na yun dahil baka mabiktima ako ng hold up. Bala ko na i-cancel na lang sana yung booking at sumibat na lang doon. Pero bago ko pagawin yun, bigla akong may narinig na kumatok na mahina sa bintana ng passenger seat. Nagulat pa ako noon. Pagtingin ko sa salamin, nakita akong isang lalaki na nakatayo sa labas. Naisip ko agad na siya ata yung pasahero ko. Mukha naman kasi siyang disenteng tao, kaya inalak ko yung pinto. Tinanong ko kung siya ba si Albert. Tumango lang yung lalaki, tapos agad-agad na sumakay sa backseat. Bago kami umalis, tinanong ko pa siya kung tama ba yung nakapin na drop-off para hindi ka ako kami magkaproblema pagbaba niya. Pero tumango lang ulit yung lalaki. Nahihiwagaan tuloy ako sa kanya kasi parang ayaw niya magsalita. Hindi ko na lang pinansin at agad na pinatakbo yung sasakyan. Habang nasa biyahe, napansin kong parang lumalamig sa loob ng sasakyan. Kaya hinanaan ko yung aircon. Nabibingi na ako sa katahimikan noon. Hindi kasi talaga nagsasalita yung pasahero ko. Ang ginawa ko ay nilakasan ko na lang yung volume ng radyo para kahit papano ay hindi ako antukin sa biyahe. Habang nagdadrive, sinisilip-silip ko pa yung pasahero ko sa rearview mirror. Wala naman akong nakitang kakaiba sa kanya. Nakatingin lang siya ng diretso sa daan na parang sobrang lalim ng iniisip. Noong mga oras na yun, hindi ko talaga alam kung bakit sobrang lamig sa loob ng sasakyan. Tumatagos na kasi yung lamig sa mga buto ko. Hininaan ko naman yung aircon, pero parang hindi nagpabago yung temperatura sa loob. Nang makarating kami sa drop-off ng pasahero ko, tinabi ko yung sasakyan sa tapat ng isang bahay. Nagbayad ng 500 yung lalaki. Susuklayan ko pa sana yun, pero agad-agad itong bumaba. Tinawag ko pa siya para sabihin na nakalimutan niya yung sukli. Ayoko kasi na-i-assume na tip na yun. Ayoko kunin basta na lang yung sukli niya kung hindi naman niya sinabi na keep the change. Baka kasi ma-report pa ako. Pero habang pinagmamasdan ko yung lalaki na naglalakad, may napansin akong kakaiba sa kanya. Kasi parang hindi sumasayad yung paa niya sa lupa. Nung makarating siya sa gate ng bahay nila, bigla na lang bumalot yung takot sa akin nang makita ko yung lalaki na tumagos dun sa gate ng bahay. Nagtayuan po talaga yung mga balahibo ko sa buong katawan. Hindi na ako nagdalawang isip. Inapakan ko agad yung gas at umalis dun sa lugar. Nang makalayo-layo ko mula doon sa drop-off, huminto muna ako sa gilid ng kalsada dahil nanginginig pa yung mga kamay ko sa nasaksihan. Napaisip ako kung multo ba yung naisakay ko. Naalala ko yung binayad nito na 500 sa akin. Dinukot ko yun sa wallet ko. Dito ko na nakumpirma na hindi nga tao yung pasahero ko kanina. Dahil yung 500 pesos na binayad nito ay hindi pala talaga pera, kundi mga tuyong dahon. Dumiretso na ako sa bahay pagtapos nun. Takot na takot ako buong biyahe pa uwi. Ligtas naman akong nakauwi nung gabi na yun. Ilang araw ang lumipas matapos noong naranasan ko. May nakausap akong isang grab driver din habang nakatambay sa isang gasolinahan. Nakwento ko yung multong pasahero na naisakay ko noong isang madaling araw. Ang sabi niya, hindi lang raw ako nabiktima nito.
Maraming driver na rin daw ang nakaranas ng naranasan ko. Ang kwento niya, may hold up raw na isang driver doon sa lugar na yun dati. Ninakawan daw tapos pinatay. Iniwan lang raw yung bangkay doon sa bakanting lote. At saka tinangay sa sasakyan nito. Nahuli naman daw yung suspect noon matapos mag-backtrack ng mga pulis sa CCTV. Yung nagbumulto raw doon ay yung driver na pinaslang sa lugar na yun. Nagbubuk raw yun pauwi sa bahay nila, kung saan ko rin daw hinatid yun. Grabe yung kilabot ko noon. Pero nung tinanong ko kung anong pangalan ng biktima, lalo akong kinilabutan nang sabihin niya na Albert daw. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nakakatakot na karanasan ko na yun. Grab driver pa rin po ako at gabi pa rin po ako bumabiyahe. Pero kahit kailan, hindi na ako nag-accept ng booking na may pangalang Albert. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Teo, 38 years old. Isa po akong konduktor ng bus na bumabiyahe gabi-gabi mula Cubao papuntang Bicol. Matagal na po ako sa ganitong trabaho, simula pa binata at hanggang sa makapangasawa ko. Ito na ang kinagisnan kong hanap buhay. Ito na rin po ang pinambuhay ko sa pamilya ko. Maayos naman po ang kinikita ko dito. May gusto lang po akong ibahagi na isang karanasan na nagparamdam talaga sa akin ng labis na takot. Dati pa man naniniwala na po talaga ako sa mga multo, aswang, at kung ano pa mang mga nakakatakot na nilalang dito sa atin. Pero kahit kailan hindi pa ako nakaranas na makakita o makaramdam man lang ng mga ganoon. Hanggang sa isang beses, naranasan ko yun sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang gabi, babiyahe na naman kami pa Bicol. Normal na gabi lang naman noon para sa akin at sa kasama kong driver na itago na lang po natin sa pangalang Kuya Kaloy. Umalis ang bus namin sa terminal bandang 9:00 ng gabi. Hindi na puno ang mga upuan. Parang kalahati lang ata ng kapasidad ng bus ang pasahero namin. Normal day kasi at weekdays pa, kaya hindi rin dagsa ang mga pasahero. Fixed schedule sa terminal. Kaya kahit hindi puno, kailangan na namin umalis sa itinakdang oras. Ayos lang naman kahit ganun, kasi may makukuha pa naman kaming pasahero along the way. Naalala ko na naupo muna ako sa upuan ko noon, sa bandang pintuan ng bus. Tinawagan ko si Mrs. at nag-update sa kanya. Sinabi ko na kakaalis lang ng bus namin. Nakasanayan ko na pong mag-update sa asawa ko pag-alis at pagdating sa destinasyon namin, para alam niyang ligtas ang biyahe namin. Pagtapos nun ay nag-good night na ako sa kanya, pati doon sa dalawa kong chikiting. Pagbaba ko ng tawag, sinimulan ko ng maningil ng mga bayad ng pasahero. Inisa-isa ko bawat upuan. Nagsimula ako sa unahan, papunta sa likod. Nang makarating ako sa bandang likod, may dalawang tao doon. Isang lalaki at isang babae. Magkatabi sila sa upuan, doon sa pangdalawahan. Sila lang ang pasahero na nandoon. Yung iba kasi ay nasa bandang harapan. Ang unang pumasok agad sa isip ko ay magkasintahan ng dalawa. Kasi nakadantay pa yung ulo ng babae doon sa lalaki. Natatakpan pa ng buhok yung mukha nito. At napansin kong parang tulog ata kasi hindi nagsasalita. Tapos yung lalaki naman nakatingin lang doon sa bintana ng bus. Tulala siya at parang malalim ang iniisip. Nang makita ako ng lalaki, agad naman itong bumunot ng pambayad sa bag niya. Tinanong ko kung saan siya bababa. Sabi niya sa Bicol daw. Sinabi ko sa kanya na malaki ang Bicol. Saan ka ako doon? Sinabi niya na wait lang daw. May i-check lang daw siya sa cellphone niya. Sabi ko sige lang. Napaisip ako na parang first time ata bumiyahe nito pa Bicol. Habang may tinitignan siya sa cellphone, napatingin ako doon sa babae na nasa tabi niya. Napansin kong parang sobrang payat ng babae. Patpatin kasi. Tapos parang pagod na pagod yun. Kasi hindi man lang siya nagigising.
Tulog na tulog lang yun at nakadantay pa din dun sa lalaki. Pagkatapos i-check ng lalaki yung cellphone niya, sinabi nito na sa daet daw siya bababa. Sinabi ko naman sa kanya kung magkano yung pamasahe. Yung sinabi ko po sa kanya na rate, yung sa kanilang dalawa na. So bali times 2 na yun. Hindi na kasi ako nag-abala pa na tanungin kung kasama niya ba yung babae. Kasi obvious na obvious naman na kasama niya ito. Pagbigay ko ng sukli, hindi naman na binilang yun ng lalaki. Inabot ko lang yung ticket sa kanya. Tumingin pa siya sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Pero hindi niya na lang tinuloy. Kaya bumalik na ulit ako sa harapan ng bus. Habang tumatagal ang biyahe, nagiging tahimik na rin sa loob ng bus. Tulog na kasi ang karamihan sa pasahero. Halos tunog ng makina na lang ang maririnig mo sa loob. Pag ganun ay nagkikwentuhan na lang kami ni Kuya Kaloy kung ano-ano lang ang pinag-uusapan namin para hindi kami parehas santukin sa biyahe. Lalo na si Kuya Kaloy kasi siyang nasa Manibela. Habang nag-uusap kami, biglang lumapit yung lalaki na nasa dulo ng bus. Nagtanong siya kung malayo pa ba yung bababaan niya. Sabi ko mga 3 oras pa. Bago siya bumalik sa upuan niya, tinanong niya ako kung bakit 2 yung ticket na binigay ko kanina. Noong una nagtaka pa ako kung bakit niya tinatanong. Sinabi ko naman na sa kanya yun at sa babaeng kasama niya natulog kanina. Pagtapos ko sabihin yun, nagulat kami ni Kuya Kaloy kasi bigla na lang umiyak yung lalaki. Tinanong ko kung bakit siya umiiyak. Mga ilang minuto siguro bago niya ako sagutin. Sabi niya girlfriend niya daw yun. Medyo natawa pa nga kami dalawa ni Kuya Kaloy sa sinabi niya. Kasi ano naman kung girlfriend niya yun. Wala naman na agaw sa kasintahan niya. Pero nawala yung ngiti namin ni Kuya Kaloy nang sabihin ng lalaki. Nakakamatay lang raw nito noong isang araw at papunta raw siya sa burol nito sa daet. Biglang nagtayuan yung balahibo ko sa katawan. Pinagpawisan ako ng malamig sa narinig ko. Nakita ko rin yung mukha ni Kuya Kaloy na binalot ng pagtataka. Inutusan ako ni Kuya Kaloy na pumunta doon sa likod ng bus at i-check kung totoo yung sinasabi ng lalaki. Medyo kinakabahan pa ako nun. Pero tinignan ko na lang din yung mga upuan na nandoon. Pagdating ko sa dulo, lalo akong kinilabutan. Kasi bakante lahat ng upuan. Walang ni isang tao na nandoon. Bumalik ako sa unahan ng bus. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga kaganapan. Pinaupo ko yung lalaki doon sa upuan ko. Tinanong ko siya kung siya lang ba talaga mag-isa ang bumiyahe. Sabi niya oo daw. First time niya daw bumiyahe pa Bicol. Doon daw kasi binurol yung girlfriend niya sa bahay ng mga magulang nito sa daet. Hindi naman ako nagtaka kasi nahalata ko nga rin kanina na parang wala siyang ideya sa bababaan niya. At isa pa wala rin kaming napansin na bumabang babae sa last stop namin. Nawala naman yung takot ko dahil naawa ko doon sa lalaki. Ramdam ko kasing nagsasabi siya ng totoo. Nang makarating kami sa daet, sinabihan ko yung lalaki na dito na yung bababaan niya. Binalik ko rin yung binayad niya na sobra kanina. Tumayo naman siya at nagpasalamat sa akin. Nakita ko pa yung mukha niya na parang sobrang lungkot. Sinabi ko sa kanya na malalampasan niya rin yung pinagdadaanan niya ngayon. Tinapi ko pa yung likod niya pagbaba. Tapos nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa harapan ko. Naisip ko na baka yung babae yun kanina. Hindi ko na po alam kung ano nangyari sa pagpunta ng lalaki doon sa bahay ng girlfriend niya. Sana lang nakamubo na ito sa pagkamatay ng kasintahan niya. Hanggang ngayon hindi pa rin po ako makapaniwala na naranasan kong makakita ng isang multo. Nagpapasalamat na lang ako dahil hindi masyadong nakakatakot yung nakita ko. Ngayon po dito pa rin ako nagtatrabaho. At sa awa naman ng Diyos ay hindi na ako nakaranas ng kababalaghan simula noon. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Karen.
May gusto lang po akong i-share na creepy na karanasan. Sana po ay mabasa ninyo. Matagal na po nangyari to. Bago pa mag-pandemic nun. Noong mga time na yun, kakapasa ko pa lang sa board exam ng nursing. Ang pinakauna kong napasukan na work ay sa isang pribadong hospital sa Laguna. Nag-boarding house pa ako nun para hindi ako mahasil sa biyahe. Nang mangyari po ang ikikwento ko, baguhan pa lang po ako sa pagiging nurse. First job ko po kaya maraming adjustment. Pinaka nahirapan po talaga ako noon ay sa night shift. Panggabi po kasi agad ang schedule ko. Nahirapan po ako kasi hindi po ako sanay sa puyatan. Kaya noong mga unang araw ko sa trabaho, talagang nahirapan yung body clock ko na mag-adjust. Pero eventually nasanay na lang din ako. 9 PM to 6 AM ang pasok ko. 8:30 ako umaalis ng boarding house. 30 minutes ang nilalaan ko sa biyahe. Sakto na po yun. Kasi malapit lang yung hospital na pinagtatrabahuan ko. Sumasakay po ako ng tricycle pagpapasok. Hindi na po ako nag-jeep para diretso lang yung biyahe ko at hindi na pahinto-hinto. Mahilig po ako sa mga katatakutan. Pero sa totoo lang sobrang matatakutin po talaga ako. Pero never pa akong nakaranas ng kababalaghan sa buhay ko. Until one time, nang ma-experience ko na yung ikikwento ko sa inyo. Eksaktong 8:30 noon ng gabi, nang umalis ako ng boarding house. Nagabang ako ng tricycle sa kalsada. Agad naman akong nakapara ng isang trike. Sumakay ako at sinabi kung saan bababa. Tahimik yung gabi na yun. Malamig pa yung simoy ng hangin. Kaya medyo inaantok pa ako ng mga oras na yun. Ilang minuto yung lumipas. Biglang huminto yung tricycle na sinasakyan ko sa isang madamong parte ng kalsada. Medyo kinabahan ako nun. Baka kasi may gawing masama sa akin yung driver. OA na po sa OA. Ang importante ay alerto ako. Saglit yun na tumigil sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Kung matatakot ba o ano. Pero napanatag naman ako nang pinaandar na ulit ng driver yung tricycle. May napansin lang akong kakaiba simula noong huminto yung driver. Napansin ko kasing parang biglang dumamig sa loob ng tricycle. As in sobrang lamig. Yung tipong nasa harapan ka ng bukas na rep. Ganun po kalamig. Hindi ko naman po gaano pinansin pa yun. Bumalik yung kaba ko na makita kong parang naiba yung way na binabaybay ng driver. Hindi na kasi yun yung tipikal na dinadaanan ko pagpapasok. Noong time na yun, nakaramdam na ako ng hindi maganda. Kinakalma ko na lang yung sarili ko. Ayoko naman kasi maging judgmental. Iniisip ko na lang na baka shortcut lang si kuya. Kaya tinanong ko siya kung bakit sa iba siya dumaan. Pero hindi niya ako sinasagot. Pinaulit-ulit ko pa sa kanya. Halos pasigaw na nga yung pagtatanong ko. Natatakot na kasi ako ng mga oras na yun. Iniisip ko kung ano na lang ang kahihinatnan ko. Paano na yung pamilya ko? Kung talagang may masamang balak sa akin yung driver, baka patayin pa ako nito at itapon na lang sa tabi-tabi. Kung ano-ano na po yung pumapasok sa isip ko ng mga oras na yun. Naiisip ko nga na kung tumalo na lang kaya ako sa tricycle. At least magkakaroon pa ako ng chance na mabuhay. Kahit puno pa ng galos or mabalian pa ng mga buto, ay okay lang. Basta buhay. Ngunit bago ko pa magawa yung iniisip ko, biglang huminto yung driver. Mas grabe yung naramdaman kong takot nang makita ko yung pinaghintuan niya. Huminto kasi ito sa tapat ng isang sementeryo. Mangiyak-ngiyak na ako sa mga nangyayari. Hinihintay kong bumaba yung driver. Dahil magmamakaawa sana ako na wag niya akong sasaktan. Pero hindi man lang umalis o gumalaw yung driver sa pwesto niya. Tumigil lang yun saglit at muling pinaandar yung tricycle. Halong pagtataka at takot yung nararamdaman ko. Hindi ko kasi alam kung ano ba talagang balak gawin ng driver. Bumalik yung tricycle sa main road. At ilang minuto lang ang lumipas. Nakarating na kami sa ospital. Saktong 9 PM pa kami nakarating noon. Kasi binilisan na ng driver yung pagpapatakbo simula nung umalis kami sa sementeryo. Bumaba ako ng tricycle at nagbayad kay kuya. Naguguluhan pa ako sa nangyayari. Nang biglang magsalita yung driver. Sabi niya pasensya na raw kung nalita ako sa trabaho. Kailangan niya raw kasi gawin yun.
para maiwasan niya ang posibleng masamang mangyari sa amin. Nagtaka ako sa sinabi ni Kuya, kaya tinanong ko pa siya kung anong ibig niyang sabihin doon. Sabi niya, may sikat na kwentong bayan daw sa lugar na yun. Specifically doon sa madamong parte ng kalsada daw na hinintuan niya kanina. Pagsasapit na daw ang gabi, may babae raw na pumapara doon sa parteng yun at nagpapatid sa sementeryo. Pag hindi mo raw sinaka yun, maaaksidente yung sinasakyan mo. Pinatotohanan naman niya yun dahil marami na nga daw na aksidente doon. Sabi niya pa na first time niya lang daw maisaka yung babae na yun. Akala nga daw niya hindi totoo yung mga kwento. Kanina ay natakot pa raw siya nang makita niya na pumapara yun. Balak niya sana na wag hintuan. Pero naalala niya yung mga kwento tungkol dun sa babae. Hindi raw siya nagsasalita kanina kasi takot na rin daw siya. Tinanong ko kung anong itsura ng babae. Sabi niya nakamahabang bestida raw ito, na kulay puti. Tapos sobrang putla daw ng balat. Mga 30 minutes din siguro kaming magkakwentuhan ni Kuyang driver. Wala na akong pakinoon kung malate man ako. Sobrang natakot kasi ako sa naranasan ko na yun. Kasi simpleng biyahe lang napapasok sa trabaho, naging katatakutan pa. Anyway, nagpapasalamat na lang ako kay Kuya dahil ligtas kaming pareho nung gabi na yun dahil dun sa ginawa niya. Lumipat po ako ng trabaho a year later matapos nung encounter ko na yun sa kababalaghan. Hanggang ngayon pag naalala ko po kung paano dinescribe ni Kuya yung itsura ng babae, bumabalot pa rin ang kilabot sa akin. Hindi ko ma-imagine kung ako yung makakita doon sa babae. Baka himatay na lang ako bigla dahil sa takot. Dito na po natatapos ang kwentong katatakutan ko. Maraming salamat po sa time nyo. Ako po si Dennis na taga Bulacan. Ang storya po na ibabahagi ko ay karanasan ng papa ko. Sana po ay mabasa nyo ito. Jeepney driver po ang papa ko. 2 dekada na po siyang namamasada ng pampasaherong jeep. 3 po kaming magkakapatid. At dahil po sa kasipagan ni papa, napagtapos niya po kaming lahat sa kolehiyo. Nag-start si papa na maging jeepney driver noong si ate pa lang po yung anak nila ni mama. Noong time po na yun may amo pa si papa. Hindi pa po kasi niya sariling jeep yung pinapasada niya. Binenta ni papa yung pamanang lupa ng lola at lolo namin sa kanya sa Leyte. At yun ang ginamit niyang pambili ng sarili niyang jeep. Nangyari po itong ibabahagi ko noong isang beses na pumasada si papa sa karaniwang ruta niya. Noong time po na yun wala pa ako sa mundong ito. So matagal-tagal na panahon na rin po. 12 oras po na nasa kalsada si papa. Simula 10:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. Ang kwento ni Papa, mag-9 na raw noon ng gabi. Last ikot niya na daw sa ruta niya bago gumarahe. Sabi niya naghintay raw siya sa terminal noon. Hinintay niya raw mag-9 para daw sakto 10:00 ay garahe na. Mga 20 minutos raw siguro siya naghintay ng pasahero noon. Pagpatak daw ng 9:00 ng gabi, pinaandar niya na yung jeep at agad na lumarga. Ang pagkakatanda niya raw noon ay 6 na pasahero ang naisakay niya sa terminal. Nauna raw bumaba yung 2 dahil malapit lang ang bababaan nito. So bali 4 na lang daw yung sakay niya. 3 babae daw at 1 lalaki. Yung 3 daw ay parang empleyado. Tapos yung 1 babae naman ay estudyante. Kasi naka-uniform pa daw yun. Ang tansya niya ay parang high school pa yung bata. Habang binabaybay niya raw yung kalsada, sinisilip niya ng sinisilip yung rearview mirror. Napansin niya kasing tingin ng tingin sa kanya yung estudyante. Tapos parang balisa daw ang kilos nun. Ang naisip niya ay baka minamanyak tong 1 lalaki na pasahero niya. Ang pwesto daw kasi ng mga pasahero ni Papa nung gabi na yun ay 3 sa kaliwang upuan at 1 naman doon sa kanan. Yung estudyante ay nakaupo doon sa kaliwa. Kahilera niya yung lalaki at 1 babae. Tapos napapagitnaan nila yung lalaki. Naisip niya na minamanyak ng lalaki yung estudyante. Kasi napansin niya umuusog raw yun nung umuusog pa unti-unti na parang gusto nito lumayo doon sa lalaki. Dahan-dahan raw itong umuusog
hanggang sa makalapit na raw ito sa likod niya. Nang makababa na yung lalaki, napanatag na si Papa kasi naisip niya na magiging okay na yung bata. Pero napansin niya raw parang hindi pa rin nawawala yung takot sa mukha nito kahit wala na yung lalaki. Hinayaan niya na lang yun at nagpatuloy sa pagbaybay sa daan. Nang malapit na gumarae si Papa, naubos na lahat ng pasahero sa jeep niya. Pero yung estudyante hindi pa rin bumababa. Siya na lang yung natitira doon sa loob. Kaya tinanong na daw ni Papa kung saan siya bababa. Dahil nga iniisip ni Papa ay natatakot yung estudyante doon sa lalaki. Sinabihan niya ito na wag na matakot dahil kanina pa wala yung lalaki. Pero bigla daw sumagot yung bata. Ang sabi niya, hindi raw siya sa lalaki natatakot, kundi doon sa babae. Sabay tumuro sa likod, doon daw sa pintuan ng jeep. Nagtaka daw si Papa kung sino yung tinutukoy ng bata. Siya na lang naman yung pasahero nito. Sinilip pa raw ni Papa yung salamin. Pero wala raw siyang nakitang babae mula roon. Pero nung hawakan daw siya sa balikat ng bata, natakot daw siya ng sobra sa nakita niya. Paghawak daw kasi nun, sinabi nito na tumingin daw ulit si Papa sa salamin. Pagtingin daw ni Papa doon, grabe na lang yung kilabot na naramdaman niya. Napamura pa daw siya kasi may babae nga doon sa dulo ng jeep. Pero ang mas kinatakot ni Papa ay nakita niya na sira-sira yung damit ng babae. Tapos may mga tumutulong dugo sa ulo nito. Tinanggal daw agad ni Papa yung tingin niya doon sa salamin. Sa takot ni Papa, sinabihan niya yung estudyante na idediretso niya na daw yung jeep sa garahe. Doon na lang daw siya, ipapahatid na lang daw niya ito. Ilang minuto ang lumipas. Sabi ng estudyante wala na raw yung babae. Bumaba na raw ito kanina. Napanatag naman si Papa nang marinig yun. Pero hindi pa rin nawawala yung takot niya. Hanggang makarating daw sila doon sa garahe, ay hindi daw tumingin si Papa sa rearview mirror. Kahit isang beses pa. Ipapahatid na lang sana ni Papa yung estudyante. Pero sinundo na lang daw yun ng tatay niya. Hindi naman daw nagulat yung tatay sa kwento ni Papa. Sabi niya, may third eye daw talaga yung anak niya. Kaya palagi niya raw sinusundo yun pag uuwi galing school. Kaso may sakit daw kasi yung kapatid nito. Hindi maiwanan ng tatay. Kaya hindi na raw nasundo yung anak niya nung gabi na yun. Tinanong ni Papa yung tatay ng estudyante kung bakit nung hinawakan siya nung bata, nakita niya rin yung nakikita nito. Sabi daw nun, ay hindi niya rin alam kung bakit. Pero ganun daw talaga yun simula pa nung bata. Ultimo daw siya na palaging kasama nito sa bahay ay iniiwasan mahawakan yung anak niya. Kasi nga daw nakakatakot minsan yung nakikita nito. Pero bibihira lang naman daw makakita yon sa loob ng bahay nila. Kadalasan raw sa labas maraming nakikita yung anak niya. Sabi niya nga na naaawa siya dito minsan. Kasi dati daw mas malala. Dahil bigla-bigla daw yun umiiyak. Tapos sasabihin niya na may tao daw na puro dugo. Mabuting araw ngayon parang nasasanay na rin yung anak niya sa araw-araw na ganoon yung nakikita niya sa labas. Kung pwede nga lang daw nakunin yun ng tatay niya sa kanya, ay hindi siya magdadalawang isip na gawin. Nagpasalamat daw kay Papa yung tatay at yung estudyante at umuwi na rin daw yun pagkatapos. Simula daw noong ma-experience ni Papa yun, binago na niya yung schedule niya sa biyahe. Bibihira na lang daw siyang magpaabot ng 10:00 ng gabi sa daan. Baka daw kasi may maisakay ulit siya na hindi tao.